guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, gusto ko lang po ipaalam sa inyo na naandito po ang aking YouTube channel para suportahan po kayo at mahatiran kayo ng mensahe. Nang sa ganun po, maisaayos nyo ang inyong buhay, kabuhayan, relasyon nyo sa inyong pamilya, sa ibang tao, at sa inyong mismong karelasyon sa inyong person. Okay? At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal nyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Malamang yung iba po sa inyo, gumagawa kayo ng affirmation. Nagre-request kayo kay Lord, sa Panginoon, pero hindi nagmamaterialize ang inyong affirmation or ang inyong ginagawang manifestation. Kung ikaw, Kristiyano ka, or ikaw naniniwala sa Diyos, sa Kingdom of Heaven or sa Kingdom ni God. Una, gusto kong ipaalam sa inyo na si Jesus Christ, ang mission niya kasi sa mundong earth ay mag-preach tungkol sa good news ng kaharian. Yang langit, kaharian ng langit, na which is invisible po yan sa lahat ng tao. At hindi lahat ay nakakapag-access sa Kingdom of Heaven. Kahit sabihin mo na isa ka pang pastor, or pare, or dahil graduate ka sa isang university at isa kang batikan na manunuro ng Biblia, at kahit na isa ka pang YouTuber na ang iyong niche ay ang Biblia, as long as hindi ka born again, hindi ka citizenship ng kaharian ng langit, hindi ka makakapag-access dyan. Okay? So, explain ko lang yung tungkol sa citizenship. Ano ba yan? Ngayon, kapag naging citizenship ka ng kaharian ng langit ng Diyos, or the Kingdom of Heaven, Kingdom of God, yung iyong dasal ay mapapasa kamay mo. Okay? Once na naging citizenship ka. For example, isa kang overstay sa isang bansa. Let's say sa Japan or sa Canada. So, meaning, overstay ka, wala kang citizenship. Wala kang citizenship, wala kang rights. Wala kang rights para magreklamo. At kung ano man ang dapat ang gagawin sa ng gobyerno, wala ka ring laban, di ba? Kasi wala kang citizenship, wala kang rights, di ba? Hindi ka naman citizenship ng bansa 'yon. Di ba? Tama, mali. Pero kapag ikaw ang citizenship ng isang bansa, may authority ka, may karapatan ka. Kaya pwede mong ipaglaban at makuha yung karapatan mo. Ganon din sa kaharian ng langit, sa Kingdom of Heaven. At ang kaharian ng langit ay isang bansa rin po yan. Isang parang gobyerno. Ang kaso nga lang, invisible yan eh. Hindi nakakita ng normal na tao. At isa kang anak ng hari, anak ng Diyos. At ang Diyos ang iyong master, big brother, at ang tanging loyal sa iyo. Lahat ng pangako na binitawan ng Panginoon or sinabi mo si Jesus Christ, lahat yan tutuparin niya. Dahil hindi siya manloloko, hindi siya sinungaling. Yun nga lang, base sa kanyang divine timing. Kasi lahat ng kaganapan dito sa mundo natin, lahat yan may law. May law at meron divine timing. Kaya huwag kang mag-expect, pero maniwala ka at sumampalataya ka sa Kanya. Okay? Sinasabi nga sa Matthew 6:33, Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Yan ang sinasabi. So ngayon, bakit ko ba nasabi yan? Dahil marami sa tao ang gusto ng magkaroon ng pera, magkaroon ng material na bagay, magkaroon ng kung ano man ang gusto nyo, So malamang na nagdadasal kayo, gumagawa kayo ng affirmation, manifestation, pero hindi naman, wala kayong natatamo. So ngayon, ang reading natin ay tungkol sa inyong pananalapi. Money reading, which is ang money, kasama na rin dyan kasi ang career nyo. Siyempre, kung may career kayo, may papasok na pera. So ngayon, aalamin natin kung ano ang parating this coming month of October. Taurus, money reading ito ha. Parating this month of October. Okay, alamin natin yan.
Okay, Taurus. Oh, messages from Spirit and Spirit communication process. Alam mo, ang daming ng paru-paro dito, nakakalat. Ikaw itong paru-paro. Malamang, Taurus, naghahanap ka. Naghahanap ka kung ano ang dapat mong pagkakitaan. Or mismong hanap buhay siguro, At kung anong klaseng trabaho, anong klaseng business, anong klaseng diskarte, or sideline. Yan na nakakita ko sa barahan natin. And then meron tayong secrets, divine wisdom. Divine wisdom. Sophia. Sophia and Sinix. Okay. Taurus, paalam ko lang sa'yo, ang pananalapi kasi money reading ito, So, sa money, syempre, andyan din yung career, Magkadugtong kasi yan, Dahil sa may career ka, may pera ka. Then, may pera ka, makakapag-business ka, so yung business mo, yun ang magiging career mo. Okay? At saka, Taurus, alisin mo sa isipan mo ang pagyaman ng hindi pinagpapawisan. Mari yung ibang Taurus, ganyan ang inyong mindset. Dito ko nakakita yan sa barahang ito. Okay? Siguro mahilig kang manood sa kung YouTube siguro, sa TV siguro, kung anumang social media ang pinapanood mo, hindi ko alam. At yung mga sinasabi, mga nababasa mo siguro, nakikita mo, sinasabi, oy Taurus, yayaman ka. Ito ang paraan para yumaman ka. Or kung anumang, kung anong nakikita mo, pinapanood mo, mga palabas nila. Taurus, pasensya na ha. Pero, dito sa YouTube channel ko, hindi kasi ako YouTuber, hindi ako vlogger. Totoo akong psychic medium. Majority sa mga kliyente ko is hapon. Naka-registered po ako sa online fortune teller company. Doon ako. Doon maraming mga manghuhula na naka-registered. Doon ako nakakatanggap ng trabaho ko. And etong YouTube channel ko po, Taurus, sa mga, lalo na sa mga cross-watcher, at doon din sa mga hindi nakakaalam, Ito, kumbaga, extended version lang to. And employee po ako ng universe, sa hindi nakakaalam, employee po ako ng universe. At ito po ang way ko para makapag-reach out sa inyo, kahit nasa ang bansa kayo. So kung gusto nyo po ng personal reading, gusto nyo malaman kung ano ang inyong soul contract, ang inyong past life, kontakin nyo lang po ako. At okay lang kung ayaw nyo bumalik, na once na nalaman nyo, kasi hindi talaga ako nagsusugarcoat. Kung ano yung nakita ko sa baraha, yun talaga ang sasabihin ko sa inyo. Hindi ko kayo paasahin, hindi ko kayo uutuin, at hindi rin ako mangkukulam. At kaya sinasabi ko sa inyo, kung gusto nyo magpakulam sa akin yung kung sino man yun, I'm sorry, hindi ko po kailangan ng pera nyo. Dahil marami akong pera sa universe. Ang universe ang nagbibigay sa akin ng pera. Kaya wala akong takot na, meron kasi mga tao na nanakot, hindi na ako magpapahula sa kanya, ganyan. Okay lang po. The universe has my back. Kaya hindi ako magugutom at wala rin po akong panahon para makipag-negotiate. Narito dito yung ganun, uutuin pa, asahin. No. Dahil ang Panginoon, si Jesucristo, nangangako siya sa mga tao at hindi po siya nagsisinungaling. Ang demonyo lang po ang gumagawa ng ganyan.
Okay? So, yun po ang aking pamamaraan. Honest po ako. Kung ano nakita ko sa baraha, yun ang sasabihin ko. Masaktan man kayo, kaya nga sinasabi ko, kailangan magkaroon kayo ng self-awareness. And pag nasaktan, kailangan ma-heal nyo po ang sarili nyo at magkaroon kayo ng kamalayan. Yan po ang sinasabi ko sa opening ng aking video. Yan po ang aking intention. Okay? Taurus, pasensya na ha. At hindi ko kaya talagang paasahin kayo dito sa akin channel. Okay? Yan lang po ang gusto kong ihatid. At malamang na yun din ang nais na ng universe. Okay? Ni Lord, kung Kristiyano kayo, naniniwala kayo kay Jesus Christ, na si Jesus Christ is the King of the King, the Lord of the Lord. Okay? So, etong masasabi ko, Taurus, ang tingin ko kasi sa'yo, ikaw ay mapagpasensyang tao. Ganyan ang enerhiya mo. Okay? Hindi kita uutuin. Okay? Nakikita ko sa'yo na ikaw, kaya nga divine wisdom ang baraha. Sophia ang lumabas sa'yo. Maring wala kang malay sa ganyang pag-uugali mo, para akala mo, Taurus kasi ako. No. Walang Taurus. Ang kaluluwa mo, galing pa yan sa past life. Forever na nagpalit lang yung katawan mo. Kaya huwag kang maging stuck sa pagiging Taurus mo. Maaring oo, dahil pinanganak ka ng sa zodiac sign na Taurus, merong karakteristik yun, pero as a person, meron ka sariling pag-uugali. At ikaw ang Taurus na mapasensyang tao. May kakayahan kang magtimpi sa mga sandali or oras na nakakaranas ka ng pagsubok, nakakaranas ka ng pagkabalisa, anxiety, or meron kang nararanasan na matinding stress. Nakikita ko sa'yo, nagagawa mong maging kalmado. Kung lalaki ka, kalmado. Kung babae, kalmada. Kalma ka lang. At itinatago mo yun sa mga tao sa kapaligiran mo. Hindi mo pinapakita yun. Ikaw yung Taurus na tahimik lang. Hindi mo, stress na stress ako. Blah, 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 blah. Hindi ikaw yung type na ganong klaseng Taurus. Kaya yan ang nakakita ko sa'yo. Ikaw ang Taurus na may ganyang ugali. Okay? Maniwala ka sa hindi? Yang ka. Kukuha lang ako ng additional na baraha. Diyan, perfect settings. Oh, perfect settings. Perfect settings. Be your best self always. Perfect settings. Ayan. Nakita mo yung barahan natin. Ganda, di ba? Tingnan mo yung picture. Ang daming validation, di ba? Kukuha lang ako ng maliit na additional. Para may makita. Oh, tumalsik na siya. Siya lang ang tumalsik eh. Sige lang. Tiyang, moon. Okay. So, Taurus, tingin ko sa'yo, malamang na ikaw ang Taurus na merong master degree. At ito yung daan para makamit mo yung maraming tagumpay, maraming pag-unlad sa buhay mo. Sa lahat ng mga masasabi kong sa lahat ng lugar, sitwasyon, or kung ano man yung gusto mo, yung hinahangad mong tuklasin, tingin ko, at saka pareho silang nakasakay, nakasakay siya sa moon, nakasakay siya sa seahorse. Ito naman, siya naman yung nagdo-drawing. So malamang na meron kang degree, master degree, or kung ano man yung natapos mo, etong sinasabi sa ng baraha, na may pag-unlad na magaganap dito, kung ano man yung hinahangad mo, yung gusto mong tuklasin, na
On the way ka na dun eh. Papunta ka na dun. Sumakay ka na eh. Malamang na meron na nakikita mo na yan. Hindi lahat sa inyo. Kaya, kung hindi ka naka-resonate Taurus, okay lang ha. So, ibig sabihin ng baraha, Taurus, dito ko kasi nakakita ang successful. Sandali lang mukhang nahulog yung aking ibon. Teka lang ha. Pasensya na Taurus ha. Nahulog kasi yung ibon ko sa loob ng ng karton. Kaya nagkakakaskas-kas. Hindi niya kayang makalipad kasi masikip lang yung butas. Okay. So Taurus masasabi ko, simpleng meron ka talagang master. Meron kang nakasanayan. Meron kang kaalaman talaga. Na eto, kung hindi mo pa alam ito yung kaalaman mo na tingin ko mapagkakakitaan mo. Kasi ito ang magdadala sa iyo ng success. Malamang na this month mo lang lalabas yan. Diyan ka lang magkakaroon ng realization na meron pala akong, meron pala akong ganitong certificate or meron pala akong ganitong kaalaman. Dating, kung ano man yan Taurus, magkakaroon ka dito ng maaalala mo or mailalabas mo. Maging mag-self-employed ka man or nasa trabaho ka, merong ganyang enerhiya na maglalabas sa'yo na which is magiging successful ka. For example, sa panggagamot, tapos meron kang tutuklasin ng mga halaman, or herbs, ganyan. Bawa, hardinero ka. Akala mo yung mga tinatastas mo, hindi matastas, tinatanggal mong damo, akala mo siguro simpleng damo lang yun. And then later on, pag binasa mo sa libro, aanuhin mo, makikita mo, herbs pala yun, ginagawa pala yung tsaa, ganyan. So may mga ganyan, Ikaw na pala mag-isip, Bigla lang lumabas sa isipan ko. Pero, ito ang sasabihin ko sa Taurus. Hindi lang ito pang October. Malamang yung iba sa inyong Taurus pang October lang. Pero yung iba sa inyo, dyan magsisimula ang inyong swerte. Okay? Kaya Taurus, kung ikaw ang Taurus na batugan, tamad, hindi lalapit sa iyo ang swerte. Pero kung ikaw ang Taurus na talagang meron kang gustong tuklasin talaga, yung hinahangad mo talaga, mapapasa kamay mo. Masasabi ko yung iba sa inyo, yayaman kayo dito, Taurus. Hindi lang kumbaga, eto na yung pinaka-divine timing mo, Taurus. Yan ang sinasabi sa inang baraha. Kaya meron ka dito ang divine wisdom. Kasi, yung kaalaman na yan, hindi yung banal yan. Banal na kaalaman yan. Magugulat ka na lang, may talino pala ako. Tapos lang naman ako ng elementary, high school, pero hindi. Divine. Divine yan, Taurus. Okay? Ay sinasabi ko sa inyo, hindi ako mag-sugarcoat, hindi ko kayo paaasahin. Kung ano yung lumabas sa baraha, yan ang ihatid ko sa iyo. At kung sa tingin mo naka-resonate ka, then hanapin mo sa sarili mo. Ikaw ang sumuri sa sarili mo. Okay, Taurus? Yung iba sa inyo, kung meron kang business or trabaho, maging steady and slow progress ka lang. Hindi mo kailangan makapagsabayan sa iba. Yung iba, umangat na ng posisyon or ganito, ganyan. Hindi mo kailangan makapagsabayan. Kasi ang kailangan mo dito ay yung long-term career, long-term business. Kailangan mo ang pagtitiwala ng tao. Or kailangan mo, nag-uukit ka ng mga furniture, mga bangko. So, ang kailangan dito, pulidong trabaho, Taurus. Huwag kang magmadali na kung ano-ano lang, tas i-dispatcha mo. Mawawala ang tiwala ng tao sa'yo. Sasabihin, si Taurus yan lang pala gusto talaga kumita. Kung ang hanap mo, Taurus, pang long-term talaga, then, kailangan maging pulido ka. Maging self-employed ka man or company employee ka, still kailangan mo ng ganyang klaseng pamamaraan. Kahit ganyang kailangan, wisdom, kay Sophia, divine wisdom. Iwasan mo ang one time, big time. Okay? Kailangan mo rin ang maging diligent, saving sa pera, saving sa kaalaman, the wisdom mo. Slow and steady growth. Kung sa tingin mong late bloomer ka, okay lang yan, walang problema. Slow but surely. Slow and steady growth ang kailangan.
tiyakin mo ang iyong diskarte sa iyong pananalapi, sa iyong trabaho, kung ano man yan, ano, kung company man or self-employed ka, no, kailangan balance. At huwag mo rin ipakita sa tao na mukhang may pera ka, mukhang may ipon ka. Bakit? Uutangan ka lang nila. At hindi nila isosol, lalo na kung sa pamilya mo, kamag-anak mo, mga relatives mo. Iwasan mo lang yan, ano? Yung iba sa inyo. Yan ang nakakita ko. Buwan ng October. Tingin ko onward na to, ha, Taurus. Sorry, hindi pala itong gagamitin ko. Tingin ko yung iba sa inyo onward na. Magsisimula na. Ito pa lang ang simula. Pero kung hindi mo kaya itong i-handle, walang mangyayari, Taurus, ha. Yan ang sinasabi sa ng baraha. Kaya pag-igihan mo. Pero sa pera mo, Taurus, ano, maging masigasig ka. Diyan. Opportunity, sadness, isolation. Opportunity beacons. Maging, ano ka, ano masabi ko? Maging masigasig ka sa pag-iipon. At paminsan-minsan, syempre, ipampered mo rin yung sarili mo para hindi ka makaramdam ng kalungkutan na parang feeling mo hindi masaya ang buhay mo. Ano? Syempre, pasayahin mo rin. Kahit nasabihin mo, ay wala naman ako asawa, wala naman ako ano. Maraming way para mapasaya mo ang sarili mo kahit na ikaw lang ang mag-isa. Ano? Lalo na kung ilalagay mo ang Panginoon sa center ng buhay mo, hindi mo mararamdaman ang lungkot. Kasi bakit? Kasi etong buhay natin, Taurus, hindi ito ano, kung totoo si illusion lang to eh. Pagka tumaas ang vibration mo, Taurus, eto magko-collapse to lahat. Kahit itong screen ko, magko-collapse. Para siyang maliliit na square. Alam mo yung, ano bang pelikula, yung Conception ba yun? Kay Watanabe, ano yung Japanese na ano, at saka kay DiCaprio ata yun. Totoo yun. Ako mismo na-experience ko yun. Kaya hindi ito mag-exist. Talagang magko-collapse to. Once na tumingin ka sa kabila, wala ito. Erase na to. Ganon yun. Pag talagang mataas ang vibration mo. Kaya, yan ang sinasabi ko, ano, Taurus. Kung hindi ka nakakaintindi, sorry. Well, anyway, Taurus, hindi mo naman maintindihan yan. Pero, eto, ano, sinasabi ng baraha din kasi, ano, bigyan mo ng reward ang sarili mo. Okay? At tingin ko naman, makakaya mo naman magtimpi kahit ang isang bagay na gustong-gusto mong bilhin, ano. Tingin ko naman, kaya mo. Kaya mong magtimpi, magtiis. Huwag muna. Yung iba sa inyo, no, hindi lahat. At Taurus, yung kailangan mong tools, alam mo yun? Kung kailangan mong bumili ng tools, yan ang bilhin mo. Dahil, dyan, gagamitin mo yan eh. Alam mo yun? Baka yung iba sa inyo, kailangan nyo pang pag-aralan kung ano yun. Kaya marami ditong ABC, You Are Love, kung anong mga letter. Meron kang kailangan ditong mahanap pa, ipunin pa, para talagang magkaroon siya ng shape, ano? Kasi meron ditong parang bilog. At eto, di ba, nakakita mo, infinity yan eh. Number 8, infinity yan. So, eto, huwag mong isipin na yung parang manghihinayang kang bumili ng, let's say, example lang Taurus, nanghihinayang kang bumili ng computer, ano? Mahal-mahal ganyan, ilang thousand yan, ganyan. Pero isipin mo, pang matagalan. Okay? Yung tools na yan, gagamitin mo pang matagalan. Kasi kailangan mong i-polish yung iyong kaalaman. Pag may computer ka, marami kang mariresearch. Sangkatutak, di ba? Marami kang kaalaman na papasok sa'yo. So, huwag mong iisipin na, ang mahal-mahal, 32,000. Yung wala bang mura? Well, bahala ka na dyan. Anyway, sample lang yung sinasabi ko, ano. Pero itong sinasabi dito sa inang baraha, huwag kang masyadong magkuripot sa kinakailangan mong gamit. Kasi dyan, dadaloy din yung mga opportunity. Dahil magkakaroon ka nga ng wisdom sa pagre-research mo, sa paggamit, let's say, martilyo, lagare. Siyempre, kahit sabi mo, lagare lang naman, malalaman mo rin kung ano ang mga sari-saring lagare, di ba? Meron yung lagare na kahit yung mga ganyan, akala mo, normal na tao, ang akala nila ang lagare para sa kahoy. Pero yung meron mga babasagin na pwedeng ano hindi na lagare.
Ano? So, yung mga ganyang klaseng kaalaman, wisdom, marami kang kailangan matutunan at huwag kang manghinayang na bumili ng tools na kailangan mong gamitin. Yan ang sinasabi sa inyo ng baraha. Okay? Hindi ko alam kung anong trabaho mo, Taurus, kung ano ang gender mo, kung ilang taong ka na, pero ito ang sinasabi ng baraha. Okay? Be open mind. Okay? Para mailabas mo talaga yung iyong swerte dito. Yan ang mensahe sa inyo ng baraha. Okay? Unahin mong bilhin yung nararapat. Hindi yung pampaarte lang. Malamang sa buwan na ito, no, lalabas talaga yung self-doubt mo, yung weakness mo, insecurity mo, at saka yung mababang kumpiyansa mo sa sarili, yung kakulangan. At malamang na magiging duwag ka rin, ano? Yung iba sa inyo. Or baka yung iba sa inyo, see, healing chaos. Malamang yung iba sa inyo, no? Maubusan ka ng pagtitimpi dahil sa may mga kaganapan na mararanasan ka this month, ano? Maaring sa tao o yung iba sa inyo, hindi lang sa tao, mismong yung sa trabaho mo, ano? Kaya masasabi ko, pansamantala lang yan. Okay? Maaring matakot ka o matakot ka rin sumugal, matakot ka rin harapin yung mga kaganapan na mangyayari this month. Kaya maubusan ka ng pagtitimpi. Baka yung mga tao sa kapalig, uy, si Taurus parang mapagpasensyang tao, mapagtimping tao, parang ngayon walang timpi. Malamang may mga tao makaka-realize na ganyan. Pero pansamantala lang yan. Okay? Maaari kang sumugal, ha, Taurus. Sugal na gumawa ka ng malaking moves. Hindi yung sugal sa yung sabong or ano. Malaking moves. Kasi tinan mo naman, eagle. Sinasabi, taking risk. Ano? So, maaari kang gumawa ng malaking moves or mag-try ng bagong bagay, bagong idea. Kumbaga, lilinisin mo yung mga dati mong idea na hindi nag-work or yung ginagawa mo. Tas parang, uy, hindi kumita. Hindi nag-ano. Alisin mo na yan. Anuhin mo na, ipo-ipo. Whoosh. Tapos ayan, panibagong. Bagong idea, bagong lugar. Uy, saan to? Kaya nga nag-explore ka dito sa, ano ba to? Sa parang yan. Hindi ko alam kung ano masasabi ko. Walang lumalabas. So, sinasabi sa'yo ng baraha ngayon, ano? Mayroon ka ng lahat ng kailangan mo. Okay? Malamang yung iba sa inyo, hindi lahat, ano? Mayroon ka ng lahat ng kailangan mo. Yung iba sa inyo, mayroon kang divine wisdom. Malamang na binigyan ka ng Panginoon ng divine wisdom. Ano? At binigay yan sa'yo para makahanap ka ng tagumpay mo. Makahanap ka ng magiging motivated ka, makahanap ka ng magiging inspired ka. Maliban na lang kung paiiralin mong kaduwagan mo, o yung kakulangan mo sa kumpiyansa, yung kakulangan sa ipaniniwala sa sarili, ano? Ganyan, ano? Okay ba, Taurus? Kung hindi ka maniniwala sa iyong sarili, then sino maniniwala sa iyo? 'Di ba? Okay lang na maging shy, Taurus, kung shy kang tao. Kasi dito nakakita ko, mukha kang shy, ano? It's okay. Not natural. Sorry. Alam mo, pag Taurus, speaking of Jesus talaga, parang na ang dami kong gustong ikwento. Alam mo si Jesus, meron isa sa karakteristik niya, isa sa pag-uugali niya, takot siya sa crowd. Which is marami sa mga spiritually awakened na tao na masasabi kong empath. Takot sila sa maraming tao. Hindi naman sila takot sa tao. Kasi lalo na kapag may third eye ka, at ang tawag dito, nababasa mo kasi, naririnig mo kasi yung boses nila. Ako, ganyan na nangyayari sa akin. Para akong nasa palengke. Kaya ayoko talaga ng maraming tao. Nag-grocery ako, kahit na mainit, or kahit na, yung time na konti lang ang tao. Minsan, pag alam ko maraming tao, hindi na ako pupunta doon. Maglalakad na lang ako ng malapit sa amin kahit maliit na groceries. Kasi ayoko ng maraming tao. Maingay pag maraming tao. Para ka nasa palengke. Ni isa walang nagbubuka ng bibig, pero para ka nasa palengke. Ganon yun. Okay? At isa pa masasabi ko, iba rin ang mga gawain ng mga taong
panloloko. Meron kasi mga tao na wala silang kumpiyansa sa sarili nila kasi alam nila sa sarili nila wala silang kumpiyansa. Walang laban. Kaya ang ginagawa nila, nanloloko sila. Gumagawa sila ng sarili ng strategy. Sana ikaw, Taurus, hindi ka gagawa ng ganyang panloloko sa kapwa mo. Dahil pag gumawa ka ng ganyan, mawawala itong divine wisdom na to. Binigyan ka, regalo to sa'yo. Malamang this coming month, lalabas yan. Magkakaroon ka ng panibagong idea. Magugulat ka na lang, ang talas ng intuition mo. Hindi porket malamang yung ibang Taurus, spiritually awakened kayo. Yung iba, hindi mo kailangan maging spiritually awakened. Malamang na nasa kontrata mo yan. Pero kailangan mong magkaroon ng self-realization at kung paano mo gagamitin yung divine wisdom na ibibigay sa iyo ng universe. Okay, Taurus? At hindi mo kailangan mahiya. Dahil meron kang malinis na puso, Taurus. Ikaw ang Taurus na may malinis na puso. Naget mo yan, Taurus? Yan ang gusto kong ipagduldulan sa loob ng isipan mo. Baka yung ibang Taurus, hindi nyo namamalayan yan, kaya gumagawa kayo ng panloloko. Huwag mong gagawin yan. Or kung ginawa mo na, itigil mo na. Dahil you are always forgiven by God. Pero pag paulit-ulit, burado ka na. May mga pastor na ganyan. Akala nila pastor sila. Akala nila tauhan pa rin sila ng Panginoon. Pero dahil sa paulit-ulit mga negatibo ang ginagawa nila, ayun, dumating na ang divine timing ng paniningil. Diba? May mga ganyang klaseng tao. Hindi lang pastor, kahit sinong tao. Kaya ikaw, Taurus, naway huwag maging ganun. Kasi may regalo sa'yo ang universe. Starting next month, bibigyan ka ng universe ng regalo. Divine wisdom. At alagaan mo yan. Okay? Maraming hindi nakakaalam yan. Okay? At Taurus, tingin ko sa'yo, may savings ka naman yung iba sa inyo. Kaya lang, masyado ka sigurong palaisip, matatakutin ka, iniisip mo siguro na yung future mo, ayaw mo sigurong maglabas ng pera. Kailangan mo rin syempre maglabas para bumili nga ng iyong mga tools. Kasi, alam mo, Taurus, yung tools, hindi yan babagsak sa langit. Ang babagsak is yung wisdom. Bibigyan ka ng kaalaman, karunungan. Hindi mo alam kung saan magagaling yan. Wala ka namang pinag-aralan, pero boom. Ganun yun. Okay? So, stop overthinking. Iwas ka dyan sa overthinking na yan, Taurus? Meron pa akong gustong additional na dyan. Wow. Si Miracles. Wow. Protection. Oh, anong klaseng Taurus ka? Ang ganda ng baraha mo. Wow. Mahal ka ng universe, Taurus, Ang galing mo. Oh my God. Kaya Taurus, sabihin mo, hindi naman ako spiritually awakened. Wala akong third eye. Walang pakialam dyan, Taurus. Gift is a gift from God. Kaya sabi ko nga ikaw, may Taurus na may magandang puso So Taurus, feeling mo siguro, grabe ang mga pinagdaanan mo sa nakaraang buwan. Masabi kong pera siguro, lumabas yung iba sa inyo. Lumabas yung pera. For example, yung mga gadget, nabasa ng ulan. Diba last month, may mga baha. Diba? Tapos yung gadget mong yun, or meron kang computer shop, lahat na ano. So, yun pa naman yung gamit mo sa business mo. Pero, this month, nakakita ko na magkakaroon ka ng recovery sa business mo or sa pera mo. Siguro sinasabi mo, wala na akong pera. Wala na, meron. Meron kang income na papasok, meron kang sweldo, yung iba sa inyo, kung company employee kayo, At nakakita ko na may taong tutulong sa'yo. Bawa ikaw, nagsi-self-business ka. Na example na sinabi ko, meron kang, let's say, computer shop. Nagpaparenta ka ng parang dito sa, sa Japan, internet cafe ang tawag doon, So, wala kang pera na savings, pero may magpapautang sa'yo. Maaring bangko, or maaring mismong tao na lalapitan mo, pahihiramin ka. Okay? So, meaning, magkakaroon ka dito ng miracles nga Dahil po protektahan ka. Protektado ka ng universe.
Malamang ito ang gift mo from past life mo. Ngayon, kahit na hindi ka maging awakened, meron, dala na yan ang iyong soul. Yung iba sa inyo, kung dati kayong may mga utang, tingin ko mababayaran nyo this month. Depende kung gaano kalaki ang utang nyo. Kung masyadong malaki, siguro mababayaran nyo ng paunti-unti. Kaya iwasan mo yung sobrang pag-iisip. Iwasan mo yung sobrang pag-aalala. Kasi may positive changes na magaganap this month, Taurus, okay? Pero kung sobra-sobra kang nag-aalala, nag-iisip ng negatibo, baka maudlot yung kasaganaan mo. Yung darating sa'yo this month. Hindi ka naman agad-agad makaka-recover ng in just one day, 1 hour. Hindi. Siyempre, paunti-unti yan. Nag-change. Dahil ang mensahe sa'yo ng baraha, paunti-unti, at kailangan mo yung pang-unawa. Pang-unawa. Pang-unawa sa mga bagay-bagay, sa sitwasyon mo. At ipagpatuloy mo, siyempre, pagsisikap mo. At malamang na makikita mo muli yung sarili, yung lugar, yung kinalalagyan, yung sitwasyon. At yung katatagan din ng pananalapi mo, makikita mo rin yan. Okay? Move on tayo sa iyong health. Kaya ko naman nasabing health kasi more on sa inyo, overthinking. So, alamin lang natin kung anong health mo. Okay? Para at least may idea ka. Kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Okay? Kung meron ka sariling validation sa baraha, then ikaw ang mag-validate. Walang problema. Nasa sa'yo yan, Taurus. Ako ay messenger lamang. Kung ano nakita ko, yun ang ihahatid ko sa'yo. Okay? So, meron tayong 4 na baraha. Janjang, letter, stars. Janjang, ship, and lady. Lady in red. Sandali lang, ha? Combination kasi sila ng Okay. So, dito, kita pa naman sa screen. Okay. Diyan. Hindi siya kita. Dito siya. Ayan. Medyo kumikinang ng konti. Para kailangan ko pa makita yung lahat ng barahan natin. Pasensya na, ha, Taurus, ha? Pasensya na. Ngayon, Taurus, malamang na makakaramdam ka ng sobrang pagod this month of October. At yung pagod mo, magagaling din yan sa pagiging overthinking mo. Kaya kumuha tayo ng baraha para ma-confirm natin. Kasi kailangan mo patahimikin ang iyong utak. Okay? Kung kailangan mong, tinan mo, kasi ang dagat, malawak yan. Kaya yung ship, ginawa dito sa planggana. So meaning, naging, hindi na siya malawak. Ito na lang ang kanyang lalangoyan. So yun ang kailangan mong gawin. Bombarded ka na. Isip ka na ganito, isip ka na gano'n. Compare dito, compare doon. Tingin dito, panood dito. No, hindi mo kailangan yun. Nag-aalala ka sa pera mo, ganyan. Hindi mo kailangan yun. Kailangan mong patahimik yun. Mindfulness. Kaya kailangan mag-meditation ka para tahimik ang iyong pag-iisip. Kasi makakabuti yan sa'yo, yung mag-meditation. Ang way kasi ng pag-meditation, Taurus, kung hindi mo alam, sari-sari yan. Pwede kang mag-meditate habang nagluluto ka or nanonood ng TV. Hindi mo alam, di ba? Or habang pinapanood mo ang reading kong ito. Or baka yung iba sa inyo, ang tawag nito, pinapakinggan nyo siguro ito. Kasi meron akong last time, sabi, pinapakinggan ko po ang inyong reading. Baka pinapakinggan nyo lang ito. So, the way na yan, nakakapag-meditation ka. Ganyan ang way ng meditation, Taurus, ha? Hindi yung kailangan na mag-Indian sit ka, yung ganyan. Hindi. Meditation, yun. Kasi pag kalmado ka, nare-relax ang katawan mo, yung dugo mo, yung daloy ng dugo mo, which is yan ang kailangan mo, Taurus. Di ko alam kung ilang taong ka, pero kahit sabi mong bata ka, kailangan mo pa rin yan. Okay? May mga bata na bigla-bigla na lang nagko-collapse. Dahil over-fatigue yung mga yun. So, ito nakakita ko, kailangan mong mag-relax. Iwasan mong pressure rin ang sarili mo. Mag-alala sa pera, pahirapan ang sarili.
Iwasan mo yun. Baka yung iba sa inyo, meron kayong pag-uugali na self-sabotaging behavior. Ikaw mismo, pinahihirapan mo ang sarili mo. For example, gumagawa ka ng schedule. Yung schedule mo, ginagawa mong hectic. Gusto mong tapusin in just one day. Kasi gusto mo agad-agad eh. Kaya nilalagay mo yung lahat ng schedule sa isang araw. Tapos, kapag feeling stress ka, ayan, dadaanin mo sa medicine, iinom ka ng kung anong medicine, drugs, or kung anong vitamin, supplement, or energy drink para hindi ka antukin, or mawala yung pagod mo, Pero sinasabi sa'yo ng baraha, ang tanging kailangan mo, mensahe na to sa'yo letter from the universe, ayun, letter from the universe. Sinasabi sa'yo, ang kailangan mo dito, relaxation. Kailangan mong mag-relax. Okay, Taurus? Para kang, huwag mong pahirapan ang sarili mo, So, ang parating this coming October, Taurus, tatapusin na natin ang iyong reading, at move on tayo sa iyong prayer at sa mga napili ko sa soul contract, So, Taurus, ang parating sa'yo this October, itong buwan na to, kung nag-struggle ka sa pera, sa career mo, magkakaroon ka ng recovery. Okay? Kaya, huwag ka na mag-alala. Okay? At gusto kitang turuan ng prayer para sa kapayapaan sa pananalapi mo. Prayer for financial peace. At ibabase ko yan sa lahat ng mga barahang lumabas. Kaya minsan nagmamali-mali ako, ikaw na bahala mag-arrange, Taurus. Ayusin mo, tapos isulat mo sa papel or sa cellphone mo para anytime pwede mong basa-basahin. Okay? Isali mo sa prayer mo. Teka lang, kukuha lang ako ng bell. Okay, Taurus, eto na ang aking bell. So, ibibell ko siya at mag-sign of cross ka ha, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Okay? After na mabell ko. Tapos, ibabase ko ang prayer ko dito sa mga baraha mo. Okay? Start na tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord, nananalangin ako sa inyo ng kapayapaan. Which is, eto yan, para makapag-relax ka. Kapayapaan. At katahimikan ng aking financial life. Dahil meron tayong healing chaos. Okay? Lord, tulungan mo akong magtiwala sa iyong provision. Sa inyong biyaya. At magkaroon ng pananampalataya na ibibigay mo sa akin ang pangangailangan ko. Ayan, divine wisdom. So, ang kailangan mo is karunungan, kaalaman, banal. Ibibigay sa'yo yan. Okay? So, Lord, nananalangin ako sa inyo para sa kapayapaan, katahimikan ng aking financial life. Lord, tulungan mo ako magtiwala sa iyong provision, sa inyong biyaya, at magkaroon ng pananampalataya na ibigay mo sa akin ang mga pangangailangan ko. In Jesus' name, Amen. Okay? And then, move on naman po tayo sa soul contract. Andito ang aking tablet sa kabila. At ang napili ko po ay ito, si Marliza Fiesta. Siya po ang napili ko this month. Etong si Marliza Fiesta, sabi niya, we're both Taurus po. Ako po ay, sandali lang ha. Ako po ay May 15 at siya naman po, yung person ko po ay May 9. So, eto, sandali lang ha, kukuha lang ako ng aroma oil ko. Ibibless ko lang ang aking mga palad. Wait lang po. So, nagpahid po ako ng lemongrass. Sana maamoy nyo. Ang bango. Okay, Ma'am Marliza Fiesta. Ikaw ay May 15. Ang person mo is May 9. So, masasabi ko, ikaw na May 15 kay May 9, wala po kayong soul contract. Ano? Wala. And, tingin ko, eto rin si May 9 sa inyo, May 15, wala. Wala po kayong contract, soul contract sa isa't isa. Pero, pinagtagpo kayo ng tadhana. Okay? At hindi naman kailangan lahat ng ma-encounter nating tao ay lahat tayo mayroong soul contract. Marami talaga ang wala. Okay? Lucky ka na lang pag nakita mo na merong kayong soul contract. Okay? At ang masasabi ko,
dahil nga wala kayong soul contract, respetuhin nyo na lang ang isa't isa. Maging bad term man kayo or good term, still kailangan nyo pa rin respetuhin. Bakit? Once na nag-reincarnate kayo or namatay kayo ngayon, lahat ng experience nyo, dala ng inyong kaluluwa. Okay? Itong katawan natin, mabubulok, ibabaw sa lupa, susunugin, abo. Pero ang soul natin, dala niya lahat ng experience natin. Ang soul natin, ang memory. So next time, Miss Marliza Fiesta, pag nag-reincarnate po kayo, dala ng soul nyo yung memory nyong dalawa nitong si May 9. Ngayon, kung meron kayong trauma, nagkaroon kayo ng nagkasakitan, kahit na bad or good, lahat yan dala-dala ng soul natin. Kaya makakabuti na kahit na hindi kayo maging in good terms in the end, hindi kayo maging kayo or maging mag-asawa, maging kung ano man ang samahan ng meron kayo, basta kailangan nyo talaga is respect. Respect, love, and forgiveness kung meron mang pagkakasala ang isa't isa. Dahil lahat ng karanasan nyo, believe me or not, lahat ng karanasan nyo, dala ng soul nyo. Dahil ang soul nyo ang may hawak ng memory nyo. Okay? Alam ko yan dahil gumagawa po ako ng past life reading. Kaya talagang maganda talaga pag merong magre-request kayo ng Akashic record dahil naandun ang inyong lahat ng past life. Pero ang past life kasi hindi lang iisa. Magsisimula pa yan ng panahon ni Kristo. Panahon ng, hindi mo alam kung wala pang year yun eh. Panahon ng Ehipto. Marami. At ang nakakapag-access lang sa Akashic record ay yung merong mataas na vibration frequency. Nabulol na naman ako. Vibration frequency. Kailangan mataas. Siyempre, ang nagbabantay dyan is mga kataas-taasan. Kaya talagang sila lang ang makakapagbigay ng impormasyon sa'yo. Bubuksan nila yan para makapasok ka, para makakuha ka ng impormasyon. Pero kailangan meron kang pure intention. Hindi mo pwedeng pasukin yung record ng may record. Illegal yun. Unrespectful yun. Hindi maganda yun. Kaya ang kailangan ko sa inyo ay permission. Okay? So, Ma'am Marliza Fiesta, maraming salamat po sa inyong pag-comment. At naway na-enlighten ko po kayo. At kung gusto niyo naman po, next time ulit, kung may panibago kayong karelasyon or yung mga co-worker nyo, at pwede nating alamin po yan. Kahit sino, kahit na kaibigan nyo, crush nyo pa lang, basta alamin nyo yung kanilang birth date. Okay? So maraming salamat, Taurus. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.